Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ang buhay nating Diyos, tagapagligtas ng lahat ng ating kasalanan. Nagkatawang tao at pinako sa krus upang tubusin ang lahat ng ating pagkukulang. Si Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko. Namatay upang ako'y palayain, ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Ikaw, Jesus, ang buhay naming Diyos, Diyos ng langit at lupa, maghahari ngayon, bukas, at magpakailanman. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Si Jesus, wala kang kaparis, kamatayan man, sa kanya'y buhay din. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, makamtan lang natin kaharian ng langit. Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko. Namatay upang ako'y palayain, ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Good morning, Jesus! Good morning. Ayan, annyeonghaseyo. Ano sa'yo? Thank you, Lord. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid, sa kanilang mga tahanan. Kamusta na po kayo? Ayan na, may araw na. Thank you, Lord. Bakit may araw na? Kasi makulimlim simula kahapon. Ay, amen, amen. Sige, let's pray. Hallelujah. Lord, again and again, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa paggising. Salamat sa mahimbing na pagtulog. Salamat din po, Lord, sa mga pagkain, sa kalusugan. Salamat po, Lord. At sa mga gawain entrusted sa ating lahat, the fullness of your blessing through your words be shared by all Christian workers
to anybody that they will encounter in their lives. At ngayon, lahat ng mga gawain po, itong GMJ, kayo pong manguna sa amin, ang nalalapit na 42nd anniversary, it is all for your glory, sama-sama, Comfy family, fellowshipping with one another, worshiping you, Lord Jesus. At Lord, yung mga nasa field na mga kamanggagawa sa north, sa east, sa west, sa south, salamat po, Lord, sa zealousness, passion to share your word. At Lord, mga members po, covenant members, regular members, coordinators, salamat po sa pagbabantay sa aming lahat. At ang mga provisions po na coming from you, maraming salamat in every areas of our lives. Kayo po ang tumutugon. Ito pong mga Sunday fellowship na magaganap, kayo rin po ang maitatanyag. Ang pangalan mo, Jesus, ang aming daladala. Manguna po kayo sa aming lahat at lahat po ng mga kapatiran din papunta sa kanya-kanyang trabaho. Cover them with your most precious blood. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Para po sa ating memory, nawala ng memory. Memory verse of the week. 1 Timothy 6, verse 6. Now, godliness with great content is... Godliness with content is Now, great. godliness with content is great gain. Amen. Ayan. Godliness with content is great gain. Thank you, Lord. Okay, announcement muna po tayo, mga kapatid. Ayan. Final na talaga ito. Pag nagbago pa, Hindi pa final. hindi pa final. Amen. Sa lahat po ng mga nakakuha ng rooms, kung pwede pong i-send niyo po sa akin kung ilan po kayo sa room. Talaga. With yung final po na kung ilan kayo sa room at saka ano po yung name kasi po pagka sa December 2 wala po kayo dun sa list, hindi nila kayo papapasukin. Papapasukin nila kayo pero magbabayad po kayo ng another entrance. So, kailangan po lahat ng pupunta ng December 2 submitted po sa amin yung inyong mga pangalan. Para kinabukasan, wala na silang babayaran. Oo. Ayun. Para po isa lang ang entrance po ninyo. I-work out natin yun na hindi na dalawa entrance kasi. Tapos po, kung kayo po ay nalilito, Wag naman. kung papaano ang bayaran ninyo sa mga kasama ninyo, message nyo lang po ako. Like for example, kahapon, merong isang kapatiran, nalilito siya sa bayad sa mga extra packs. Kung kayo po ay nalilito, i-message nyo na lang po ako, PM nyo na lang po ako, at ako na po ang gagawa ng kwenta. Ayan. Oo. We will, the Lord is a God of accommodation. Oo. Sabi nga nung maayos po. sabi nga nung Kung ating ano man po sabi yan. nga nung ating yung isang kapatiran nung nalaman niya na kaagad kung ano yung kwentahan nung sabi niya not bad na po pala. Not bad talaga po. So ulitin ko lang po. Sa lahat po ng mga nakakuha ng double. Opo, premier po yan or deluxe po yan. Sa lahat ng nakakuha po ng double na room, may 2 kama na po doon. Ang laman po niyan dapat ay 2 adult at 2 bata. So, wala na pong bayad yung bata, kung bata. Pero po kung halimbawa, pinalitan niyo po ng adult yun at wala naman kayong kasamang bata, pinalitan niyo po ng adult, sa double room, 900 po ang bayad ng additional 2 person kasi may kama. May beddings po yun at may entrance na po yun. Kaya siya 900. No breakfast po yun. Okay? Doon sa dalawa lang. Sa 2 lang. Ngayon, double pinag-usapan natin double. Ngayon,
E di, 4 na po kayo. Tapos, nagdagdag pa kayo ng 2. 6 na. Magiging 6 na kayo sa room. Yung another 2 na dagdag or 2 pataas na dinagdag nyo po sa room ninyo ay 600 pesos na lang dahil wala po silang extra beddings doon. Yung unang 2, kaya siya po 900 kasi may kama pang isa. Okay. So, in excess po, nung 4 na yon ay 600 na lang kasi wala na pong bed yun. Wala rin breakfast. Oo, yung 900 po, wala ring breakfast yun. Nakuha po natin? Kung tutusin, same lang yun. 300 lahat, ay 600 dapat yun. Kaso may bedding yun, kaya may additional siyang 300, kaya naging 900. Ngayon, in excess po doon ay 600 na lang kasi walang beddings, walang breakfast. Pero ang lahat po ng papasok sa mga rooms na nakalista ay may entrance na. Ayun. So, hindi na siya magbabayad bukas. Hindi na po kinabukasan. magbabayad ng entrance. Kailangan lang magpalista. Opo. Mga kapatid, palista po ha. Baka mamaya kasi bigla na lang po kayong sumulpot doon. Tapos wala po sa listahan. Papapasukin pa rin naman po pero mag-extra po kayo ng 500 pesos sa entrance. Kasi 500 pesos po ang entrance po nila doon. Okay. Tanong, Tanong, hindi naman dun matutulog. Gustong umattend ng acoustic afterglow. Magbabayad ba? basta po kayo'y nakalista at kayo ay pupunta na nakalista rin kinabukasan. Ganun pala. Oo. Kung halimbawa, pupunta po kayo ng 2, Okay. pero hindi kayo pupunta ng 3, magbabayad po kayo. Okay. Clear. Opo. Pwede po kayong pumunta doon ng 2, Ng 3. Ng 2. ng 2, para umattend po nung Acrostic. acoustic night, but you cannot swim. Okay. Oo. Kasi free lang yun eh. Okay. Papapasukin ka lang. Pero hindi po kayo pwedeng mag-swimming. Pero lahat po ng naka-check-in, you can swim. 2 and 3. Kasi ang accommodation natin ay overnight. Tanong, Tanong, yung a-attend ng ADOS sa acoustic afterglow, pwede bang matulog doon sa sasakyan sa labas? hindi po. I suggest po na kung hindi po kayo naka-check-in, wag na po kayong pumunta doon at matulog sa sasakyan. Bakit? Napaka-uncomfortable po nun para sa inyo and for us also. Kasi iisipin namin kayo na nasa sasakyan po kayo. San po kayo iihi? San po kayo maliligo para kinabukasan? Hindi po pwede. Pwede Hindi. na lang silang mag-check-in o sa mga malapit. Sa mga na- malapit. Para lugar. pag umattend kayo ng December 2, tapos pagdating ng gabi, uwi kayo dun sa nirentahan po ninyo sa mga kalapit, tapos balik po kayo ulit ng December 3. Meron Opo. naman transient doon. Oo. Huwag po kayong mag-alala kasi wala naman pong raffle ng December 2. Wala ba? Wala. Ang ating main program ay December 3. Yung pong ina-announce namin, ito po yun mga kapatid ha, supposed to be, yung December 2 is the Christmas party of all the workers. Kasi nandun po kaming lahat. Di ba, mga manggagawa. Magse-set up, mag-aayos and everything. Mag-aayos din, mga magde-decorate. Kaya po nandun kami. Kaya lang po, may mga nag-check-in. Gusto tayong kasama. Na mga ibang members. So, gumawa ngayon tayo ng program to accommodate everybody na nag-check-in. Para naman pagdating ng December 2, hindi lang tayo dun nagtitinginan. Magkakasayahan gusto na rin nilang tayo. tumulong. Mag-aayos na rin sila. Ayun. So yun po mga kapatid. Pero ang main program po natin ay December 3 talaga. Yan. Kaya kung halimbawa wala naman po kayong matulugan doon, suggestion ko lang po ito. Pero kung gusto nyo pong umattend, tapos uwi rin kayo sa bahay, wala pong problema doon. May Ano? pagkain bang mabibili doon sa
sa December 2 sa gabi? Meron po, mag-order lang kayo sa restaurant nila. Pwede ba silang magdala ng pagkain sa December 2? Pwede. 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 Ngayon, doon po sa kanilang buffet, 450 po yun, managed buffet. May mga nagpalista na po. This is for December 3. Okay. Oo, 3 lang po. Sa December 3, meron po silang managed buffet doon. Pag umabot daw po ng marami yon, sa ballroom magsiset up ng buffet. So, may mga nagpalista ng ilan. Kaya lang po, pag hindi umabot yun ng 30 and above, hindi na siya matutuloy. Pag 30 sa labas lang. Hindi sa ballroom. Ay, hindi ko alam. Hindi. Hindi siya magsiset up ng buffet hanggat walang 30 beb. Kasi malulugi naman sila doon. Hindi, sabi ko Kasi pag buffet. halimbawa 100 na sila, saan sila ilalagay? Oo. Restaurant sila. Doon sila sa Pagka restaurant. umabot ng 200, Sa ballroom na yata. ayun. Pag 30, Sa restaurant lang. sa labas ata. Ay, hindi ko alam kung saan. Sige, okay, Basta okay. may buffet po sila. So, ngayon po, suggestion ko lang din po, sa lahat po ng mga extra packs ninyo, kung kayo po ay may blessing, please mag-pre-order kayo ng breakfast. Kasi walang kasama yon. Pwede rin po doon. Kaya lang, baka nagsabay-sabay lahat ng extra packs ninyo na umorder ng breakfast doon sa umaga, matagalan po. Pwede bang pagdating na dun sa Ados, doon na umorder? Pwede rin naman yon. Kaya lang, ang sabi kasi nila, depende rin sa stock nila. Mamamalengke pa kasi. Oo. Ngayon, try nyo po kung pag umorder kayo, ma-accommodate kayo, well and good. Ano po. Pero, pwede naman din kayong magbaon. Ayun. May lutuan ba sa loob ng... Wala. Walang lutuan. Walang lutuan sa loob Pwede ng kwarto. mag-barbecue sa labas? Pwede. Okay. Doon po sa may grilling station, pwede. Pero kung may blessing naman po kayo, nakita nyo naman po yung 230 to 250 ang kanilang Pagkain? breakfast. Oo. Reasonable na? O kaysa magluto-luto pa, magdala-dala pa po ng kung ano-ano, mag-order na lang po. Ayan Ayan na pala eh. American breakfast, 250. Longganisa, 230. Smoked bangus, 240. Tocino, 210. Tapa, 240. Adobo, 230. So, yan lang po yung kanilang Kung may blessing naman po kayo, mag-order na po kayo. Para hindi na Ayan. kayo magluto. Pero, pwede rin pong magbaon. Kung kayo naman ay hindi breakfast person, napakaganda sa inyo niyan. Ayun. Kasi hindi naman kayo nagbe-breakfast. Pwede po kayong magdala ng mga kape, noodles, kasi may initan ng tubig sa loob ng kwarto. Tapos may ref din sila. Tapos karamihan ng rooms may bathtub. Heater? Heater. Sa Korea, ganon. Korea, kailangan ng heater. Hindi, meron naman siguro Alam- hot water ewan yan ko, pag hindi ko maliligo na-check ka. eh. Oo, Hindi ko meron na-check. naman. Pagka may edad na, Minister Ed, di ba? Parang ginawin na. Oo. Hayaan mo, yung parang meron pang, yung merong ginaganon, yung hinuhulog. Alam mo ba yon? Oo. May nabibili noon. Opo. Shower. Tas Hindi, ganito po, mga kapatid. Andyan na ba Sister Lisa? parating na. Ilan na? Marami na yan. Basta, Ganito po kasi mga kapatid. Pag sobrang late na tayo na naman, na nagsibayaran, wala na pong pagkakataon para ibigay ang tickets ninyo. Ang mangyayari po yan, pipila na naman tayo ng matagal sa registration kasi kukuhanin nyo muna yung tickets sa amin bago kayo may maiabot na naman sa taga-Aquamira. Kung halimbawa, nagbayad na po kayo ng maaga at na-distribute within this week sa mga outreaches at prayer meetings po ninyo, yung inyong tickets,
Ang mangyayari, pagdating nyo doon, diretso na kayong magbibigay doon sa tauhan ng Aquamira, lalagyan na po kayo ng bowler. Okay. Hindi na kayo maaantala. Oo. Ngayon, pag nagbayad na naman po tayo ng late, ang mangyayari, wala nang pagkakataon na ibigay po ang inyong tickets sa inyo. Ang mangyayari, pagdating nyo doon, hahanapin nyo yun sa registration, bibigyan nila kayo ng ticket, tapos saka pa kayo pupunta at kukuha ng bowler sa Aquamira. Ayun. Ganun po ang mangyayari, mga kapatid, ha? Kaya, wag po kayong... Wala pong reklamuhan kapag ka mahaba yung pila kasi hindi po mga nagsibayad agad. Pero pwede fellowship naman. na address alas 8 umpisa. Sa December 3 po at exactly 8 a.m., kahit na hindi tayo madami, mag-start na po tayo. Para ma-enjoy natin yung... Opo, kasi pag late na naman tayo, abutin na naman po tayo ng alauna, bago kumain, hindi na kayo makakaswimming na naman. Ayan. Oo. Ngayon, ipinapakiusap po natin ang late check-in and late check-out. Hindi pa po natin alam yan kasi hanggang anong oras nga tayo daw pwedeng, Alas 2. Alauna. alauna ba sabi niya? Basta maaayos naman yan. Huwag kayong mag-alala. Kung sakali mang magdadagdag ng extra charge sa oo. pag-alis, Okay, wala yun pala. nang problema. Buti na lang nasabi ni Pastor. Ganito po pala. Magkano Mura nga? lang. 200 plus per hour. Talaga itong mga kasama ko. Hindi, tinandaan ko. 200 plus per hour. Magkano yung per hour? 200 plus. So, hindi aabot ng 300. Pagka lumakpas ng 300, aabonohan na natin. Kasi sinabi natin 200 plus. Narinig ko. Halimbawa, ang check-out ay Sa bawat kwarto. alauna. Hindi pa tayo tapos. Lumampas tayo. Pwede pong magbayad pala ng extra per hour. Bawat room. Basta 200 plus. Marami kaming kasama. Marami Naglilista kaming yun. kasama. Wala lang nga. Wala Ako nga. natandaan ko. Sinama ko pa no? Ayan na. So, mura lang din naman. Di nga aabot ng 300 per Oo, hour. Sige. Okay So, kung na yun. lumampas, bayad na lang po kayo ng pag ayaw niyo Mura pong lang umalis. yan. Mura lang para hindi tayo Sa, ilan na tayo? Sister Ayan, Lisa, kukwentahin pa. yung Dali lang. yung Roughly. Oo, ganon. Roughly mga 500 na mahigit. Wala pang 500. O yan po mga kapatid, ang reservation natin is 1,000. Oo. Para ma-solo natin lahat kasi yon. Yun ang deal doon. Sa mga outreaches po, Oo. may mga outreach na ba na nagpasa? Oo. Internal na lang yan, Beb. Internal na lang yon. Hindi, i-announce ko lang kasi sa lahat po ng mga outreaches, Oo, kita mo, konti na lang. Ayun. kasama na tayo doon. Oo. Kalahati Kalahati na, konti na lang yan. Oo. Lagi naman tayong madami. Kaya lang, nakita niyo po ba yung pag hindi tayo nakabayad hanggang Sunday, yung ticket ninyo po, hindi na kasi mag-start na ng Monday ang distribution eh. Okay. So kung ang prayer meeting nyo sa susunod ay ganun uli na araw, hindi na po kayo abutin kasi tapos na eh. Aabutin yan pagdating. Kaya lang yung convenience kasi, imagine, pipila doon yung mga magre-register na mga gagawa, hihintayin muna kayong pumasok lahat-lahat bago mag-fellowship, baka alas 10 magsimula, yun naman ang iniiwasan. Hindi, ibig sabihin hindi aabutin. Halimbawa, Monday ka nagbayad. Ang prayer meeting mo next week ay Monday din. Saturday, Sunday ang event natin. Hindi na po maaabot sa inyo yung ticket nyo. Yun ang sinasabi kong hindi na aabutin na ibigay po yung ticket nyo sa inyo. Kaya, tapos po, wala na pong magbabayad doon, mga kapatid. Oo, wag na doon. Ha? Isipin niyo po yung magbabayad ka doon, Oo. tapos pipila ka ulit para sa ticket. Oo. Sobra pong po nun, tagal at saka kawawa naman din po yung mga nasa registration. Oo, okay naman yun. Aayusin na lang ng mga workers assigned. Meron silang listahan
at yung kanilang mga payments para pag sinubmit dito, ibibigay na yung mga ticket. Pagpunta ron, pagbigay ng ticket, lalagyan ng ano dito sa braso, ay sa wrist. O, di ang bilis. Opo. O, gano'n na mga kapatid. Madali lang yun. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya natin yan, ha? At kung medyo nahihirap kayong magpaabot ng inyong mga bayad, meron naman ngayon GCash, kaya mabilis din marirecord. O, yun. Kung sakali mang matagalan, ipapalala move sa inyo. O, ayaw nyo ba nun? Pero kayo magbabayad ng palala move. O, di ba? Ang dali-dali. Madaming pamamaraan yan. Oo. Papalala move. So, ang bayad niya 450, ang lala move 600. O, di. Kasi nasa probinsya kayo. Biro nyo galing dito sa Pilipinas. Ay, galing dito sa Parañaque. Papadala sa inyo. Wala rin problema yun. Ang daming pamamaraan. Oo. Ano pa ba bukod sa move? Lala move lang ba o maraming move? Grab. O, yun. LBC. Ang daming pamamaraan kaya huwag kayong mag-alala. Yan. Ayan po. Meron po tayo hanggang, anong date na ba ngayon? 16. Actually, 15 kasi yung binigay sa amin. Oo, nakiusap lang ako. Sabi ko kasi wala kami. So, Asan ba tayo? hanggang Sunday. Asan tayo? Korea. Korea. Kamusta naman ang iyong sabbatical rest with the Lord? Nakakatawa nga po. Alam nyo ba, nagtutur kami, may mga nagme-message po sa akin. O, kita mo, ang bilis ng communication. Nagtutur kami, nagtatanong sila sa kwarto, Oh. magkano yung ganito. Multitasking ang tawag dyan. Ang ginawa ko, sin lang po kayo yung iba. Kasi po, nakabakasyon po ako. Pero sinagot ko pa din yung iba na nag-i-inquire. Oh, si Sabi ko, Pastor pagbalik Oing, na Sister lang Remy, po. anniversary pala noon, kaya nasa Hong Kong sila. Oo. Oh, happy anniversary din. At kasama pa yung dalawang manggagawa. Oo. Meron pa silang tourist guide. Imagine, Yan ang blessing of the Lord. Dito naman sa bahay ay nag-enjoy. Tayong lahat. Nag-enjoy, mga kapatid. Oh, balita ko, sabi ni Pastor JB, ang dami namin dito. Sabi niya kahapon, mga 3. Agbibiro lang yun, Gibiro lang Kasi ba siya? 3 sila. Ayun, yung pala yun. Okay. Napakinggan niya yung message ni Minister Ali, mga kapatid. Ano yung pinakatumimo doon sa panalangin? Kasi sabi doon sa lesson. Una, yung lesson natin kay Jabez. Prayer doon sa kay Jabez. Tapos prayer kay Agur. Nung Lunes, Martes. Ano kaya yung prayer ngayong araw na to? Pero tuloy ka muna. Ayan. Saan ba yung pinag-usapan natin? Yung lamig ng Korea? Sabi ni Winnie, pangalago mo, Neteng. Kapad mo yung Korea. Yung palang kutis, kamusta? Ano Si yung Arnold kutis? lang ang Kaya pala yung kutis nila. Kaya magaganda kutis nila. Grabe sa lamig. Parang nakita ko nga habang sabi ko parang nagsara yung mga pores ko. Paano hindi magsasara? Sa lamig. Naka-negative 3 nga. Tsaka yung meron grabe, palang sobrang- kaugnayan yung sa kinakain. Oo. Hindi sila, puro kimchi sila. Yung kimchi may probiotic kasi yan. Parang buro. Alam nyo ba na ang kimchi pala, kapag ginawa, madali lang palang gawin kasi pumunta kami sa gawaan, tinuruan kami. Tapos, mga after 3 days pala, ang kimchi ay dapat sinasama mo na lang siya, gagawin mo na lang siyang kimchi stew, sa kimchi rice, nilalagay mo na lang. Kasi after 3 days, yung probiotic niya, hindi na ganun ka-active. Kaya, Tsaka bakit sila lagi may seaweeds? yung seaweeds, kaya pala magaganda rin ang kutis nila. Kasi lahat ng pagkain nila may seaweeds. Magdala kami sa inyong ano seaweeds. ba yung mga nakukuhang vitamina Pero sa yung seaweeds nila yung mamahalin, hindi yung mumurahin. Kasi
pure yung ano nila. Yung palang nabibili daw natin sa store, mapapansin niyo pag ginanyo nyo sa light, hindi na siya ganun hindi siya Dikit-dikit. green. Oo. Black na siya. May mga halo na pala yung nabibili natin. Ngayon, doon sa may factory nila, pure talaga na seaweeds. May dala kami sa So inyo. parang sa Medyo atin, pricey sa nga atin lang talaga malunggay. siya. So sa atin malunggay, sabi nila, malusog 'yon. Pero yung seaweeds pala, Daming collagen. madaming minerals. Alam nyo ba ginawa nga nila, ibinabad yung isang seaweed, yung isang stick na gano'n, yung isang klase ng seaweed, pag binabad mo yung pala, lalaki ng lalaki. Alam mo, ipiniga nilang gano'n yung ibinabad nilang seaweed, tas ginanon sa ano mo, sa balat mo, na moisturize talaga, mawawala yung pagka-dry. Ayun. Kasi doon nagbitak-bitak yung labi ko. Yung skin mo, nag-flaky-flaky na yung ano, nangangati yung balat mo sa sobrang lamig. Tsaka yung ginseng nila, maraming benefits. Sa atin naman, luya. Ayun. Oo. Yung ginseng. Ayan. Ano pa? Okay na tayo? Oo, okay na. Oo. So yun po, kung meron pa po kayong mga question, hindi sa Korea, kung hindi sa ating anniversary, Oo. PM na lang po mga kapatid. Oo. Meron pa tayong available na tent. Nasaan si Butch? Oo. Di ba meron pa? Oo. Nakalista dyan. Nakalimutan lang ng mga kasama kung ilan. Opo. Sa palagay ko, mga 30. Meron pong isang grupo na naghahanap ng kahate. Kahate. Kumuha siya pero 15 lang kasi. So naghahanap pa po siya ng kahate. Pwede po yun. Kasi kung 3,000 yung tent na good for 30, 100 pesos lang isa. 100 pesos isa, pwede po kayong makihati. Para meron po kayong sisilungan, may upuan, Butch, may natitira pang tent, no? Ayan. Meron pa po, mga kapatid. Hanap na lang po kayo o kaya sabihin niyo po sa akin kung naghahanap kayo para merong mga iba din na walang tent, makihati na lang din po sa inyo. Tig 1.5 po kayo. O, mas maluwag yun kesa doon sa nakuha pong una. Okay, mga kapatid? Okay na po. Yung autumn leaves daw po may magandang effect sa skin. Talaga po ba? Oo. Onion leaves. Autumn. Autumn. Kala nila onion. Hindi onion. Autumn leaves. Sino nagsabi? Sister Bebot, nabasa lang daw niya kay Mr. Google. Galing. Oo. May inabot pa kami, konti-konti na lang. Kasi parang umulan daw, tas humangin ng malakas. Ang mga dahon pala doon, kahit walang hangin, parang umuulan, laglag ng laglag. Dagdagan mo ng hangin, talagang mawawala na ng dahon yung mga puno. Ako may napansin ako sa Korea. Ano? Ako napansin ko ganito. Doon sa mga panlamig nila na mga damit, Oo. ano napansin mo doon? Ang napansin ko po doon, mga kapatid, pag kailangan ng mga tao, mura, kahit season pa. Kasi yung t-shirt, manipis, sana sa loob-loob ko, bibili ko para yung magamit ko dito, mahal. Pero Oo. yung mga panlamig sa kanila, mura. So, Oo, what galing does it nila, say? No? Ang galing nila. Doon lang sa nakita namin, ha? Pag kailangan ng tao nila, mura. Baligtad sa atin. Pag kailangan natin, mahal. Di ba? Pagka, mga Burr month, ang mura ngayon, yung mga pang-summer. Kasi hindi kailangan. Pero yung mga kailangan mo, mahal. Sa kanila hindi. Dahil kailangan ng tao, mura. Hindi, kasi tinignan ko lang yung presyo ng mga panlamig, tapos kinumpara ko doon sa mga maninipis, may presyo pa yung manipis kesa doon sa mga pangginaw. So, ako lang naman nag-arrive sa conclusion na yung kailangan doon na pamlamig, yung halos pare-pareho ang presyo. Pero kung gusto mo naman ng branded, medyo mahal ng konti. Pero doon sa average, yung mga necessity, sa tingin ko lang kasi tinignan ko, ba't mas mura tong mga maninipis? Ayun. Ayan, may question. Hanggang anong time daw pwede mag-swimming sa December 3? Balik na ulit tayo sa Palagay ating ko, hanggat anniversary. gusto nyo po, naka-check-in naman kayo. Okay. Thank you, Lord. Okay na po.
At naubos na yung oras natin sa ating lesson. Okay. Basahin na natin yung ating lesson. Basta yung mga question po, Bago tayo mag-lesson, meron PM muna na lang. tayong mag-break muna tayo. Birthday. Mamaya na ang birthday. Hindi, para may hinga-hinga ng konti. Yung Song of the Week. hindi na. Ayaw mo rin? Sayang yung time. Sayang? Basahin na natin. Sige, pakibasa mo sa Ephesians 3:14 hanggang 21 ba yan? O 20? Yan. Ephesians 3:14 hanggang 21. Anong version? New King James. La. Okay? Ephesians 3:14. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. And everybody say, Amen. Amen. Lord, kayo po mangunguna sa akin, sa amin dalawa. It is for your glory, ang mamumutawi sa aking labi, pawang papurit parangal para sa iyo, at edification of the body of believers. Salamat po sa fullness of anointing. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Itong uri ng panalangin na to ay kakaiba. Kasi hindi ito, bakit kaya ito kakaiba, no? Mga kapatid, bakit kaya ito kakaiba? Normally, no? O frequently, or minsan hindi rin, ang panalangin ay minsan pang sarili, no? Kadalasan. Pero minsan, sabi nga dun sa lesson natin na almost 2 weeks, Jabez, parang bibihira nga ang mga taong bless me, no? Parang sa palagay nila na para bang makasarili. Dahil pagpalain mo ako, pagpalain mo ako. Kaya hindi nagpe-pray ng bless me. Pero- Kasi nga parang, yun nga, selfish prayer daw. Hindi, nasa Bible naman yun. Kung maaalala nyo, may awitin nga tayo dito eh. Sa Numbers chapter 6, yung 24 to 26. Yung, yes, it is a benediction. Para bang igagrant mo nga eh. So, ibe-bless mo yung others. So, kanya nga lamang, parang merong sigurong sa loobin na para bang, Lord, extend my territory. Pero not necessarily na material things pala to, no? Oo. Para bang pag sinabi mo, Lord, bless me, extend my territory, parang you extend your influence, ano? Influencing others closer to God, to bring people to God. Tayong mga, di ba sa nakakakita ako sa Facebook, saan tawag sa kanila? Influencer? Influencer. Ano bang ibig sabihin ng influencer? Social to? media influencer. So maraming... Parang halimbawa, sinabi mo, ay, bili kayo nito.
promise, nasubukan ko siya, ganito nagagawa niya sa'yo. So, nai-influence niya yung ibang tao bumili dun sa product na inaano niya. Ayan. Nire-represent niya, parang ganun. O kaya, Sa social media. Social Alam media. nyo, sa panahon natin pagkatapos ng pandemic, napakaraming mga naging influencer na sa gawain ni Lord. tama. Halos pag binuksan mo yung iyong Facebook, meron silang mga word, Oo. tapos nagbablog sila no tungkol Oo. kay Jesus Sinishare Christ. nila. Napakaganda nung nagawa niya na. So ngayon, from local, ngayon yung pangyayari sa pandemic na turn out to be global. So, kung ang prayer mo nga kay Jabez, Lord, extend my territory. Here is the occasion na, hindi ba, meron tayong mga workers, mga comfy workers and members, meron silang vlog, pero ang vlog nila, of course, yung mga napupuntahan nila, nakakain nila, pero kadalasan, karamihan, puro yung word for today. Yung kanilang mapuntahan, meron silang nakikitang beauty of creation na merong biblical connotation. So, nagiging na-extend na kung kay Jabez, na-extend. Ano. At kung ang prayer naman nga ni Brother Minister kay Agor na huwag magsisinungaling kasi napakalaki ng sisirain sa buhay ng mga tao kapag ikaw ay nagsisinungaling. Yung consequence niyan, hanggang tumagal na yung panahon, i-haunt ka pa niyan. Kasi nakapagsinungaling ka tapos naging matagumpay ka sa tingin mo ngayon dahil sa fraud o pandadaya o falsehood. Pero parang asiwa ka pa rin. Parang aloof ka pa rin sa kapaligiran. Baka alam nila yung ginawa ko, so on and so forth. Kaya yun yung panalangin doon na wag siyang hayaang magsinungaling. Kailangan sa katotohanan. At doon din kay Agor, kung yung sharing nga ni Pastor JB na wag masyadong payamanin, baka makalimutan si Lord, wag naman masyadong mahirap, baka anong sabi diyan, baka gawa ng hindi tama. So, meron kasing tendency na baka masuong dito sa mga kalagayan na to, kaya nagdarasal yung kanyang panalangin ay tayo ngayon na kay Lord na ang ating mga pagpapala ay hindi lamang naging pansarili. Hindi nyo ba napapansin? Sabi nga doon sa pinuntahan namin, tayo palang mga Pilipino, sabi niya, pag umalis daw, lahat ng mga pag-uwi, lahat ng mga pamilya, bibigyan. Kaibigan, bibigyan. Sabi ng Koreana, yung mga kapitbahay, bibigyan. Parang naging ugali na pala, tumatak sa mga Koreano, na tayong mga Pilipino ay mahilig magpasalubong. Nagtatagalog nga ng kapranggot eh. And that is sharing. Could you imagine na tumatak din pala sa kanila na tayo'y mapagbigay? Kasi mahilig tayo, ang Pilipino, ang sabi nila, pasalubong. Ayun. Kaya sabi niya, itong isang lalagyan na to, isa lang to. Pero pag binuksan mo, 3 pasalubong. O imagine. So, parang innate, lalo na marahil, o sa mga Kristiyano, parang built-in na yung makapag-share. At yung, sa totoo, ngayong na kay Lord na tayo, papaalala sa iyo yung Kawikaan 18:21 na nakasalalay ang pagsasalita sa buhay at kamatayan. Kaya napakaganda ng ating kalagayan ngayon na tayo na kay Lord na. Yan naman yung kay Agor. O ito naman na panalangin, hindi ito pang sarili. At ito'y panalangin sa mga nasa church na. Kasi, di ba, church sa Efeso. Ang kalagayan dito ni Paul ay nasa kulungan. Binibigyan niya ng nararapat na maunawaan ng mga tao. Kasi, for this reason, pag inisip mo, ano yung sinabi niyang for this reason? Kasi, dahil sa pangangaral niya sa salita ng Diyos, ng gospel, siya ay naging prisoner. Pero ang sabi niya,
as a prisoner of Christ. So, Oo. Madami. diba? Kasi pag binasa po natin yung Ephesians, inisa-isa dyan ni Paul yung sovereign choice ng Diyos para iligtas tayo. Pinag-usapan din, sinabi rin niya dyan sa Ephesians, yung adoption ng Diyos sa atin as His children. Tapos, sinabi din niya yan na tinanggal niya yung hostility between Jews and Gentiles, hindi ba? Ang dami niyang inilagay doon na reason. Kaya sinabi niya, for this reason, nang dahil doon sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. O tayo nga mga Pilipino, hindi naman tayo Hudyo, tayo nakalinya sa Gentile, pero nangaral siya. So for this reason, tayo ang nakatanggap ng mga pagpapalang ito na spiritual na nakapaloob dito, hindi ba? So sabi niya, for this reason, kumbaga parang nilitanya muna niya, inisa-isa niya lahat para magkaroon ka ng reason to kneel, sabi rito, before the Father. So, Ay, oo. pag tinignan mo, nararapat lang. Ginawa mo kasi ang tao madaling makalimot. So pinaalala muna ni Pablo sa buong Ephesians, lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, tsaka niya idinugtong na, for this reason, nang dahil sa lahat ng mga nasabi ko, sa atin ngayon siguro, isipin mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo. So, for all those reason na, kasi pag may tinawag tayo rito, isa-isa, masasabi mo lahat ng mabilis kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo para magkaroon ka ng reason to kneel before the Father in heaven. So sabi niya, magaling din no? Inisa-isa muna niya for this reason. Tapos yung sinabi niyang kneel, ni-specify niya no? Kneel before the Father in heaven. Oo. Kayo ba'y pag nananalangin, si Abraham, nung nanalangin siya, he stood before the Lord. Si David, nung nag-pray siya, he sat. Si Jesus Christ on his face. Ito, on his knees. So, yung mga posture ay nandoon. Pero ang mahalaga dito yung attitude ng Yes. pagninil. Ano? Oo. Pag nagdasal kayo, yung attitude of your heart. Dito makikita natin yung attitude of submission to the sovereign authority. Kasi yung rank authority nung iyong pinagdarasalan, siya yung creator of the universe ng lahat-lahat. Oo. So it is also an act of humility and submission, and also ito recognition na of course yung will ng ating Ama sa Langit. Kaya nga I bow on my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. So in-establish din niya yung relationship supposed to be natin, na meron tayong relasyon sa ating Ama sa Langit dahil sa pagkakatanggap natin kay Kristo Jesus. Amen. Oo. So, whatever stance na ginagawa ninyo when you pray, kahit na anong posture o stance ang inyong ginagawa when you pray, be sure na yung posture nyo when you pray communicates to God humility and loyalty. Ayan. Yun. Kung ikaw ay nakaupo na nagpe-pray, sa'yo yun ang kino-communicate mo sa Diyos na I am humbled before you and I am loyal to you, yun din po yun. Pero dito, in-specify ni Paul dito, to kneel before the Father. Yun, oo. Kaya, come to think about it. Halimbawa, as we are now, ano ba yung pinaka-passionate, kasi nandun din yung passionate na ginawa niyong pagdarasal sa Panginoon Diyos na marubdob ang inyong pangangailangan. Kasi there are times na pag nag-pray tayo, minsan ano na lang, abrupt, short time, o maliit na little time lang for whatever reason. Pero naranasan niyo na ba yung parang bang subasub, parang bang talagang you are in desperate need of the grace and mercy of God in your life? Minsan nga, hindi pa natin masyadong kilala si Lord, hindi pa na-establish fully ang relationship,
pero nakaranas talaga kayo ng affliction na you cannot bear, di ba? Ano ginawa nyo? Di ba dumadapa kayo, tumulo ba ang luha nyo? Naranasan nyo na ba yung itaas yung dalawang kamay na talagang nagsusumamo na matugunan? So when was the time? For this reason. So pag naalala mo yun, oo nga pala, no? Kasi dalawang elemento ang nakapaloob dito. Yung God's glory na kanyang panalangin and the riches of His glory. God's riches and according to the riches nga ng God's glory. So, yun yung elemento ng panalangin na kakaiba. Hindi ba? Ang kanyang pagsusumamo na itinuturo kasi sa heaven tsaka sa earth derives its name. So, ang patungkol dito yung mga ages before, tsaka ngayon, present time na mga tumanggap kay Kristo Jesus na maging ganito ang kanilang panalangin. Ano, ha? Biro nyo, napaka kakaiba. Kasi ang kanyang panalangin ay hindi ito pangangailangan pisikal. Yeah, parang ang nagsusumamo si Paul dito na magdasal naman kayo. Parang kulang na lang sabihin niya na, alam niyo po, pagka binasa mo talaga ito, nang nilagay mo yung sarili mo kay Paul, kulang na lang po, parang magmakaawa siya sa'yo na magdasal ka naman sa Diyos. Magbigay ka naman ng papuri sa Diyos. Kasi sabi niya nga, saan yung let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150. And let the Kasi, living proclaim. speaking about sa sinasabi mo, sabi nga nung napag-aralan ko, hindi lamang ito prayer or intercession. It is also a doxology. A praise. Yes. Oo, ito kakaiba to. Doxology. So, hindi na siya pang sarili. Not necessarily for our physical need, but It is a prayer of gratitude na din and praise dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Alam niyo po, lahat ng tao sa buong mundo owe their existence to God. Alam niyo po ba na hindi lamang po natin pinapasalamatan ng Diyos dahil niligtas niya tayo? Dapat pinapasalamatan din natin siya dahil ginawa niya tayo. So, hindi lang po yung salvation natin ang dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Pati yung pagkakalalang sa atin ng Diyos, dapat pinapasalamatan natin sa Kanya. Kaya nga sabi rito, di ba? To the one from whom every family on earth is named. Yeah, kaya kasama yung family ng Comfy. At sa Comfy, ang daming family names. At sa every Christian community in the Philippines or on earth, yung pangalang tayo'y followers of Christ. Ano, ha? Minsan marami tayong mga na-enjoy sa buhay na hindi natin napapasalamatan kay Lord. Na hindi natin minsan naiisip, di ba parang, bawa ito, nung napag-aralan ko siya, kung anong na-enjoy ko ngayon, dahil buhay ako. Hindi ba? Buhay ako kasi nilalang ako ng Diyos. Pero, naging tampok ba siya ng panalangin ko sa Diyos? Yung pagkakalalang sa akin? Di ba parang ang nangyayari, Lord, thank you for letting us enjoy so many good things. Di ba? Thank you, Lord, talaga yon. Natin yun, na-experience natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Pero hindi mo ma-experience ang buhay na ganap at kasiyasiya na yan kung hindi ka nilalang ng Diyos. So, dapat nauuna yung gratitude mo sa Kanya for creating you. Amen. Yun ang nagtulak kay Paul dito. Ngayon, sabi niya, ano-ano tong mga panalangin niya na to? Unang-una, sabi niya sa verse 16 to 19, ang gusto niyang i-point out sa atin dito ay be filled with God. Be filled with God. Halimbawa, kapag ka po kayo ay kumain ng noodles sa gabi, asahan mo yan, pagdating ng umaga, medyo maga ka.
Si Arnold na nagsabi niyan. Medyo hindi. Lumalaki, kasi nag-expand yung noodles eh. Pag tinignan mo naman, tama naman siya. It makes sense. Kasi kahit nga hindi mo kainin yun eh, iwanan mo dyan, mamaya wala nang water kasi nag-expand, sinipsip niya na lahat. So, kung ano kasi yung kinakain mo, may effect sa'yo. Oo. Kasi yun, maraming salt ang noodles eh. So pagdating mo ng umaga, parang medyo sumikip yung pantalon ko. O kaya parang medyo namamaga ako. Parang ganon. Because kung ano yung kinain mo, may effect sa body mo. Eh pagkakarne, ang bigat ng tiyan mo, no? Oo, di ba? Parang, kasi it takes time para ma-process ng, ano mo yun, ng tiyan mo, yung karne. So, ang usapan po rito, ang gusto lang nating ipakita, whatever you are filled with affects you. Kaya, ang sabi rito ni Paul, be filled with God. So yung portion, tsaka proportion. Yung portion ng kinain mo, tsaka yung proportion. Di ba? Pero dito merong crucial yung phrase, hindi out of his riches. According. What's the difference? Kaya nga yung kinain mo, the portion, and the proportion. Kung mas marami ang feeding mo sa spiritual matters, Mas malaki effect sa'yo. ayun, according. Ah. Ayun. Oo. Not out of his reach. Kasi pag out, limited. Pero pag according, limitless. So kapag, by God's grace nga, eat all you can ka ng Word of God, pwede ba yan? Pwede ba yan? Eat all you can ka ng Word of God. Oo. Kasi Mas maganda yon. sa isang araw, ano ba ang mas pinakakain mo? Sa unang Tesalonica 5:23, di ba? And the God of peace may sanctify you wholly, body, soul, and spirit, until the coming of our Lord Jesus. So, kailangan full tayo ng riches of God's glory, which is His promise, His covenant to us through His word na we are committed. Oo. Ayun. So, sabi niya, be filled with God. Because what you feel yourself affect you. Kaya ang sabi niya rito, when you fill yourself with God, ang sinasabi rito ni Paul, strengthen yourselves through God's Spirit. In the inner being. Oo. Oo. Tapos, have Christ dwell in your heart. Be rooted in love. Tapos, comprehend. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Comprehend. Alam nyo ba, the love of God, alam nyo ba na walang Greek term na makakapag-explain ng love of God? Walang Greek term na magiging enough to explain kung ano ang klaseng pag-ibig ng Diyos meron siya para sa atin. Wala, hindi kaya. Merong kanta. Hindi kayang i-explain. Yung matayog, di maaabot malalim, di masisid malawak, di masukat, pag-ibig ng Diyos. Andito pala yung kanta na yun. Wala talaga na mag-i-explain. Walang term na pwedeng i-explain kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos sa atin. So itong mga invaluable blessings that comes from God to those who are in Christ only. Kasi kahit na-explain mo sa isang tao na wala kay Lord, na mahal ka ng Diyos, hindi niya masyadong ma-appreciate. Parang sinabi mo lang na, uy, mahal ka daw niya. Ganon. Hindi niya makakomprehend yun. Kaya ang sabi rito, etong mga blessings na meron tayo comes from God only to those who are in Christ. Kaya isipin mo yung pagpapala na meron tayo. Lahat ng nakikristo, sabi ng mga iba, grabe naman kayo, masyado kayong makasarili. Hindi po makasarili yon. Kasi open naman sa lahat na ma-experience mo tong love na to . Ang kailangan mo lang, tanggapin mo si Kristo.
pag tinanggap mo si Kristo, mapapasayo din kung ano yung sinasabi na meron kaming pagpapala, lahat ng nakay Kristo, mapapasayo din only if you receive Christ. Kasi these are blessings na available to those who are in Christ. Amen. Yeah. Kasi may general blessings yung umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Pero merong mga specific blessings that are exclusively for those who are in Christ, ang sabi dito. Amen. Meron dyan dalawang salita na ating, ito yung panalangin, tapos maging para sa'yo na rin at para ma-share mo dun sa iba. yung rooted and grounded. Yung rooted is an agricultural term. Yung established sa ibang version or grounded is an architectural word. So kailangan, pag tinanggap natin si Jesus Christ, kailangan rooted. So parang doon sa parable ng sower, you remember? Grounded, parang siya yung cornerstone, the living stone, us. Tapos 1 Corinthians 3:11, wala nang, kasi founded, established, parang agricultural, architectural word. So kailangan immovable kasi si Jesus Christ ang foundation ng iyong pananampalataya. So Jesus Christ, rooted ka, maaalala niyo doon sa awit, verse 1 and 2, meron kang tatalikdaan doon, hindi sit, walk in the scoffers or the sinners or the counsel of the ungodly, but sabi doon, we are like a tree planted, rooted on the streams of water who meditates the word of God day and night. They are established and you'll see the benefit. Yun yung sinasabi rito na tinanggap mo si Jesus Christ, be rooted and be grounded. So, dalawang word yan, hindi ba? Oo. Pero wag natin kakalimutan yung rooted. Saan ka rooted dapat na nakalagay dyan? Yan, sa word of Christ. No, in love ang sabi dyan. Okay. Yes. So, rooted in love. So, makikita mo yung necessity ng pag-ibig dyan. Hindi pwedeng rooted ka lang basta. Sabi niya rito, rooted in love. Kung maaalala nyo, may nagtanong kay Kristo, no, what is the most important command? Diba? Matthew 22:37 to 40, sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. And this is the greatest and most important command. The second is love, again, your neighbor as you love yourself. So pag tinignan mo yung first and second commandment, pinapakita yung necessity of love. Kasi kung walang love, mapupunta lang sa utak yun rooted ka sa Word of God. Pero if not in love, magiging ano lang yan, ipagmamalaki mo ang kaalaman mo kapag ka walang pag-ibig. Kaya ang sabi dyan, dapat rooted in love. Grounded in love also. Oo. So, ang sabi pa dito, iba-iba nga itong ano niya Sabi niya, dapat daw mag-dwell si Christ in our hearts through faith. Verse 17, makikita po natin din yan, di ba? So, dapat yung presence, ipinagpipray din po natin ito mga kapatid nakakalimutan natin ipag-pray ito, na yung presence ng Diyos be with us. Kung mapapansin po ninyo sa buhay spiritual natin, pati sa mga lesson natin dito sa GMJ, lagi nating sinasabi, His presence makes all the difference sa buhay ng tao. Hindi nga masyadong na dissect itong panalangin na to. Salamat na lamang dun sa mga scholars ng Bible na ating pinakikinabangan. At tayo rin, pag pinag-aralan natin ito, hingi tayo ng awat grasya so that we may fully comprehend yung kay Lord and the fullness of Christ be with us. Kaya pwede ba yung the fullness of Christ be with us? Is it possible? So yung fullness, So yung measure, may fullness kasi. So kailangan be filled with the Spirit's power strengthened in our inner spirit. So, yun yung fullness na sinasabi doon, bebe. Kasi yung fullness na sinasabi po dito, that is
you being filled with Christ. Yun yung fullness. Oh, Being filled with and Christ. Christ will dwell in you. Di ba? Full, filled, and Christ must dwell in you, in Oo. us. Kaya sinasabi niya ito pag pray mo na you be filled with Christ kasi Christ is so full of everything. So kung ang si Kristo ang nag-fill sa'yo, then you become full also. Kaso, Kaya nga, di ba, pag meron kang Kristo, sabi, hindi ka nagkukulang. Di ba? Hindi ka magkukulang talaga. Kasi ang Diyos na nasa iyo ay punong-puno, umaapaw pa nga eh. So, kung ang isang Kristiyano hindi puno at hindi nag-uumapaw, that means you are not filled with Christ. Kasi kung ang Diyos ang pumupuno sa iyo, wala nang kulang. naalala ko tuloy dun sa sulat niya sa Pilipos also, sa prison din to na yung fill your minds with things that are good, true, lovely, honorable, that deserves praise. Kasi pag puno yung kaisipan mo, ma-absorb ng ibang parts ng soul being mo at yung attitude mo mamomold kasi na feel ka ng Word of God eh. And then, yung attitude and your actions, makikita mo, di ba minsan kapag tinanong mo ang isang tao, pagka punong-puno siya ng, halimbawa, there are times in our lives na minsan nakakapanood tayo sa Netflix ng 2, 3, 4 na oras, hindi ba? Tumatagal tayo. Pero pagka nagbasa, minsan may dahilan tayo, inaantok, mahina ang mata, ganito. So maraming distraction. Pero kapag nakapanood ka minsan ng ganong katagal, di ba bukas pagka nakipagkwentuhan ka, nakukwento mo yung yung napanood mo o nakasalamuha mo. And what if you are filled with Christ? So paglabas mo, di ba, makukwento, uy, doon sa nabasa ko sa salita ng Diyos, ganito, ganyan. Yun lang, yung reality check lang. Reality check. So, more of Him, be filled with Christ. Oo. Kasi alam niyo mga kapatid, Christ has so much to give. Sobrang, ang dami-dami pa niyang kayang ibigay. Kaya lang, hindi po natin pinagpe-pray na ma-filled tayo ni Kristo. Para umapaw din tayo. Hindi po, again, that is not a selfish prayer, but a personal one. Kasi, pag hindi ka po napuno ni Kristo, hindi ka niya magagawa what He wants you to be. Hindi niya magagawa sa'yo, hindi niya magagawa sa'yo kung ano yung gusto niyang ipagawang, hindi ka niya mahuhulma ng gusto niyang maging ikaw kapag hindi ka punong-puno ni Kristo. So, lahat ng gusto pong gawin ng Diyos sa atin, magagawa niya kapag tayo punong-puno niya. Amen. Yun. Oo eh. Kaya minsan, halimbawa, guilty rin tayo minsan kasi konting panahon lang no? Konti. Oo, Pero eh. alam niyo ba na it is a weapon defensively and it is an offensive weapon, the Word of God. When you are in a situation or circumstances, the Holy Spirit, because you are filled with the Holy Spirit and you have accepted our Lord Jesus Christ, mariremind sa iyo yung Word of God. At that will bring you comfort, that will brought you to a situation where you can have the wisdom to solve the situation. Ang dami mga kapatid. So, beneficial talaga Oo. na be filled with the Spirit of God. I know that many of us have experienced such situation in our lives na nagamit natin, ini-remind tayo ng Holy Spirit, and then put a smile on our face and make us stand again and move towards Christ in enhancing our life as a human being and the spiritual dimension of the love of Christ will bring us to such fullness. Ayan ha? Oo. Kaya dito, mga kapatid, sa verses 20 to 21, Ay, nako. grabe tong ibinigay dito ni Paul na
doxology. Oo. Gusto mo bang tignan muna natin Ah, yung sige. mga mangangaral na kanilang paliwanag dito sa Love of Christ? Okay, O okay. magbe-break muna tayo? Tuloy na. Sabi nung ni Maggie, yun daw breadth or yung sa ibang version pala wide. Sa ibang version breadth. Yun din yan. Lawak. Lawak. It is a love which is wide enough to embrace the world. Ayan. Ganong kalawak. Sabi mo nga, hindi indescribable, indefinable, surmounting ang love, it is extending to the extension na beyond our comprehension. Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos. Could you imagine? So, yung wide daw, yung maski yung ating wide enough to embrace the world. So, part tayo nun. Alam naman natin yung heart of the Bible. Yung length. Love which is long enough to last forever. Yun. Yung ano naman, yung love na mataas. Love which is high enough. To take sinners to heaven. Ang galing Ang gandang, parang napakaganda. Which is, tayo rin naman, Romans 3:23, di ba? Malawak, wide enough to embrace the world. Yung sunod, malawak, yung long. malawak. Long. Ay, To mataas. eternity. Oo, long. mataas. Yung height, mataas. Yung haba, last forever, eternity. Oo, hanggang- Yung height, wide, high enough to take sinners to heaven. oh, Kasi umaabot daw po yan hanggang sa trono ng Diyos. Oo, high enough to reach the throne of God. so kung meron kang damdamin na, nako, hindi na ata ako pwede sa langit, ang dami ko nang nagawang kasalanan. Meron bang, may mga damdamin na gano'n, nako, baka hindi naman ako kayang patawarin ng Diyos sa aking mga nagawa. Napakagandang balita. Totoo to, hindi lamang, of course, magandang balita. Ito'y pangako ng salita ng Diyos. Siya ang nagsabi. Salita ng Diyos, inspired si Saint Paul na maisulat ito para sa atin ngayon. So, high enough. So, it's high, rising to the heights of our celebration and elation. Kaya nga ngayong 42, andun tayo to celebrate and also an elation. Parang we are together celebrating our 42nd year. Tapos, pag tinignan mo, halos karamihan sa atin ay umabot na sa mahigit 30 years in service. Hindi naman tataas ang ulo. Ibang elation naman ito. Elation qualified by God. Siya nagko-qualified sa atin. Hindi humans kasi alam ni Lord ang ating puso. So on and so forth. Thank you, Lord, na the height ng pag-ibig niya. Ano pa yung isa? Lalim. Deep enough. Para maabot nga yung, Pinaka-lowest. oo, Kahit na sinner. ikaw na yung pinakaaba. O kahit na ikaw na yung pinakamakasalanan. Sukdulan. Sa sobrang lalim ng pag-ibig ng Diyos, kaya ka pa rin abutin. Kasi, ang galing, no? Taas at saka baba. Oo, kasi yung baba, yun yung mga sobrang, parang mga wala ng pag-asa. Kaya pa ding abutin. Hindi lang pataas pababa din. Tawag nga nung isang scholar dyan, multi-dimension God's power. Multi-dimension of God's power. Yun ang kanyang sabi. Kasi Oo. minsan, di ba, naranasan nyo na ba yung nakikita nyo o kakilala nyo o kasama nyo na parang bantad na kayo? Para bagang sa tingin nyo, suko na kayo. Para bang suko ka na. Tapos, ito pala yung panalangin na hindi pansarili na mapag-pray mo yung mga, not sa tingin mo pero thank you Lord na ikaw ay umabot sa kalagayan natin ngayon
yung mga iba hindi pa nakakarating doon sa kalagayan na ngayon, imbis na siyempre minsan nakakapagsalita ka ng hindi tama, so on and so forth, how about pray this prayer to them or to him or to her na matanggap niya itong Ephesians 3:14 to 21. At siguro, malalaman mo naman, pagka ang buhay niya ay nasa world na in conflict with God's Word. Pag ang buhay niya ay nasa compromise na, enjoying both worlds, kailangan mapahandong siya sa commitment. Yung total submission, total, kaya ba yun? Ano? Well, anyway, nasabi ko to dahil kasi maaaring nasusuong na din kayo na bantad na kayo sa mga kasamahan nyo sa bahay. Pwede ba yon? Nakikita nyo o sa trabaho? Ito, pwede na you bow on your knees to the Father of our Lord Jesus Christ na lahat ng pamilya dito gusto niyang maabot ng kanyang pag-ibig. Ano? Oo. Sa sobrang lalim din ng pag-ibig ng Diyos, nakakarating din ito doon sa depression ng ibang tao, sa mga discouragement ng ibang tao, na kapag ka isinyer mo sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos at tinanggap nila yon, inaabot pati yung pinakamalalim na depression, discouragement, despair, na aabot ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga minsan, di ba nagugulat sila, yan, nagbago? Kasi hindi nila akalain. So yun yung pag-ibig ng Diyos. Yung mga hindi mo akalain na kayang pasukin ng pag-ibig ng Diyos, naabot. Kasi sa Bible din, yung gospel is God's power to save. Ano? Oo. God's power to save all. Ano? Oo. Ganong kalawak. Oo. So, doon na tayo sa huling-huli. Amen. Alam nyo mga kapatid, yung last 2 verses na to, grabe ito mga basahin natin ulit ha. Exceedingly abundantly. Oo, Grabe. Sabi rito ha, now to Him who is able to do exceedingly na abundantly pa, above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Alam nyo, pag binasa nyo yon, isa ang gustong gawin ni Paul sa atin, kaya ganun ang pagkakasulat niya doon. He wants everyone who read that to be mesmerized by God. So, how often are you mesmerized by the love of God? Gaano kadalas? Ako lang, alam mo, mabilis lang ha. Lahat ng aming pinuntahan, hindi naman namin alam yung mga lugar. Pero may pinapadala si Lord na tutulong sa amin. Hindi lang sasabihin ng direction, sasamahan pa kami. Hindi ka ba na natutuwa niyan? Halimbawa, naligaw kami. Siyempre, hindi namin alam. So on and so forth. Tapos magpe-pray kami. Lord, ganun. Mamaya may papadala si Lord. Tapos, hindi lang bibigay yung direction. Sasamahan pa kami sa direction. So, hindi ka ba namamangha nun? O yun, isa lang yung lately. Ayan, ikaw na uli. So, ginawa niya to, sinulat niya. Pag binasa mo, di ba grabe, parang makukot yung attention mo eh. Kasi exceedingly, abundantly pa. So, ang gustong i-point out dito ni Paul sa atin, pag binasa mo yung last 2 verses na yun, mamemesmerize ka by God. When you say mesmerize, it means to focus your attention on something so much that you lose focus on anything else. Amen. Yun ang sinabing mesmerize. Eto, maraming mga bata ngayon mesmerized by their gadgets. Di ba? Pag ang bata, naggagaganyan siya, subukan mong hatakin yung cellphone. Hatakin mo, gaganon siya. Susunod siya doon. So, nami-mesmerize siya doon sa kanyang gadget na kahit na anong gawin mo sa kanya, walang pwedeng ikumpara doon sa atensyon na ibinibigay niya doon sa gadget niya. Di ba minsan, nami-mesmerize ka ba sa pinanonood mo? Pagka sinabi nga, halika na, wait lang, Brother, sandali. 30 minutes na lang bago tayo mag-prayer meeting. Tapusin lang muna namin ito. Ayun na. Mamamatay na yung bida. Wait lang. Na-mesmerize ka kung ano yung ginagawa mo na
nothing in comparison to what you are focused on. 'Di ba? Hindi mo matatanggal talaga yung focus mo doon. How often, gaano kadalas na ganun po tayo na hindi ka mangangausap ng tao, hindi ka sasagot ng cellphone, kasi nagpe-pray ka kay Lord, nakikipag-usap ka kay Lord. Gaano kadalas po yun? At yun ang gustong gawin dito. Ito yung gustong i-convey sa atin ni Paul na mamangha ka naman. Para kung tutusin, Meron nagsabi mamangha ka naman sa ang sabi ginagawa ng ng isang Diyos. mangangaral, it is the pyramid progression of God's enablement. Itong prayer na to. Ayun sa Oo, 2021. pag ganyan kasi, no? Oo. Yun ang sabi niya, pyramid progression of God's enablement. Ayan. Oo. So, pinupoint tayo ni Paul po dito sa greatness ng Diyos. Sa greatness ng Diyos, which makes everything pale, parang walang kwenta, in comparison to that greatness. Oo. Gusto niyang umabot tayo dun sa ganung pananaw na wala nang pwede ikumpara kay Lord. Kaya dito Parang lang ako. humantong ka na doon sa doxology. Oo. Breaks into doxology Oo. na Ito talagang na yun magwo-worship ka na lang. Ito na at yun magpupuri oo. ka na lang. Oo, ito na yun eh. Kaya nga, di ba, meron sa mga worker, huy, ikaw magaling kang magluto. Alam mo, pwede kitang kunin sa ano namin. Sabi ng mga worker, ay hindi. Yung kaya mong ibigay na sweldo sa akin, hindi mo pa kayang pantayan kung ano kayang ibigay ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Umabot na kasi tayo dun sa ganong buhay na wala ka nang pwedeng wala nang ihigit pa dito sa buhay na meron ako, kaya hindi mo pwedeng tapatan kung ano yung kayang ibigay ng Diyos ko. Ganon. Amen. Breaks into doxology. Kumbaga, worship na lang. Praise ang mangyayari sa'yo kasi yung progression of God's enablement in your life. Hallelujah. So, mga kapatid, ang tanong, has God been great to you? Amen. Yan. Ano pa Kung tanong? kung gano'n naman pala po, ang sabi rito, magpuri ka naman. Ayan. At ipagdasal natin, hindi ito pang sariling pangangailangan, kundi pinagdarasal mo ang nasa kapaligiran mo, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. So magpatotoo sa panalangin sa ating Jerusalem, Be sa filled with Judea. God also. Yes. Importante yun, mga kapatid. Be filled with God. Amen tayo Kapag ka dyan. lulugo-lugo ka, you are not filled with God. Oo, sorry. You are not. Kasi sabi nga natin, pinag-usapan natin, Christ has so much to give. To offer. Sobrang nag-uumapaw kung anong kaya ibigay ng Diyos. Free of charge. Kaya, walang lulugulugong Kristiyano, mga kapatid. Amen. Ha? Pwede naman po kasing may pinagdadaanan ka, pero hindi ka pa din lulugulugo, di ba? Amen. Be filled with Christ. Hallelujah. So, Amen. mga kapatid, merong bati sa ating mga Birthday! Hallelujah. Happy birthday kay Sister Jen Beltran ng ating Youngstown Prayer Group. Sister Cristina Rivera. Sister Criselda Javier. Si Chris? Oh, happy birthday, madam! Birthday pala ni Chris ngayon. Si Sister Mary Jane Miranda. And happy birthday also kay Yui. Yui Cosme. Happy birthday, Yui. Pamangkin ni Bong. And Brother Jose Ilagan. Si Brother Jun ba si Brother Jose? Ha? Siya? Okay. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday.
Happy birthday po, mga kapatid. Amen. Yan, thank you, Lord. Tayo po'y mag-closing prayer muna bago tayo dumako sa ating repeat new song of the week para po bago tayo magpaalam. Amen, amen. Thank you, Lord, for the privilege to share your message. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remain in us all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, mga Amen. kapatid. Amen. At narito po ang ating repeat new song of the week, A Strong Refuge, composed by Sister Zenny Radam. God bless you, mga kapatid. The Lord is good when trouble comes. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. The Lord is good. The Lord is good. When trouble comes, He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. Your word sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your word sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Don't be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Your word sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your word sustain me.
towards me in all my troubles. Don't be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand.